Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Elvira, Tubong Catanduanes. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay naganap itong matagal na panahon na ang nakalipas. Bata pa lamang ako ay kaming dalawa na lamang ni Nanay Elenita ang magkasama. Ang kwento niya kasi sa akin, kapag nagtatanong ako tungkol sa aking ama, sanggol pa lamang umano ako ay iniwan na kami nito. Sumama ito sa ibang babae at nagpakasaya. Kaya't huwag ko na raw subukang hanapin pa ito o itanong ulit sa kanya. Dahil sa minsan na kaming tinalikuran at kinalimutan ng aking ama, kaya naman ay nararapat lamang din na kalimutan ko na umano ito at mamuhay na lamang kami ng tahimik at masaya. Magmula nga noon ay hindi na ako muli pang nagtanong sa aking ina tungkol sa kanya. Nung nagdadalaga na ako, nakikita ko namang pilit na itinataguyod ako ng aking ina. Halos lahat ng hanap buhay ay pinasok niya para mabigyan lamang ako ng maayos na buhay. Nga pala, maisingit ko lang dito sa kwento. Kahit na palaging abala ang aking ina sa pagtatrabaho, ay palagi siyang naglalaan ng oras sa kapilya. Tuwing araw ng linggo ay maaga kaming pumupunta sa kapilya para maglinis at magayos ng mga upuan. Pagpatak kasi ng 9:00 ng umaga, ay magsisipagdatingan na mga kababaryo namin para magsimba. Sa tuwing natatapos namang magsimba ang lahat, ay nahuhuli rin kami ni Nanay na lumalabas ng kapilya na yon. Dahil sa lilinisin naman namin muli ang buong kapilya bago yon iwanan. Kumbaga, mula pagkabata ko pa lamang ay naging alagad na ng Diyos ang aking ina. Hindi pwedeng ipagpaliban namin ang pagsisimba tuwing linggo o kaligtaang magdasal at magpasalamat tuwing kakain. Kilalang mabait at matulungin ang aking ina sa baryo namin noon. Halos lahat ng mga taong lumalapit sa kanya, hanggat kaya niya ay tinutulungan niya ang mga ito. Pero sa kabila ng mga ganoong ipinapakita ng aking ina sa maraming tao, ay meron akong kakaibang natuklasan tungkol sa kanyang pagkataong matagal na niyang inililihim. Isang araw, dumating sa bahay namin ang matalik kong kaibigang si Madel at may bitbit itong bag. Pagkakita niya pa lang sa akin ay humagulgol na ito ng iyak. Nag-aalala naman akong nilapitan ito at tinanong kung ano ang nangyari. Nakailang tanong na ako kung ano ang nangyari sa kanya at bakit may bitbit siyang gamit. Pero hindi pa rin siya tumigil sa pag-iiyak. Teka lang naman, Madel. Tumigil ka na nga. Ano ko malalaman kung ano yung nangyari sa'yo kung iyak ka na lang ng iyak dyan? Ano? Pinalayas ka ba sa inyo? Pag-aalalang tanong ko sa kanya habang hinahapo pang likod nun. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ng kaibigan ko na siyang ikinabahala ko. Dahil sa bakit siya pinalayas, anong nagawa niyang mali? O anong nangyari dyan sa kaibigan mo, anak? Bakit umiiyak yan? Tanong ng aking ina na ang mabungaran niyang umiiyak si Madel. Ewan ko ba dito, ma? Tinatanong ko siya kung ano yung problema niya at bakit siya umiiyak. Ayaw namang sumagot. Tugon ko sa aking ina nun. Dahil hindi ko naman pwedeng sabihin na pinalayas si Madel ng mga magulang nito. Hindi ko pa naman alam ang kompletong dahilan. Maya-maya pa, nagulat ako nang biglang lumapit ang aking ina at agarang hinawakan ng tiyan ng kaibigan ko nang walang pasabi nun. Buntis ka? Seryosong tanong ni Mama kay Madel
at hindi pa rin inaalis ang kamay niya sa tiyan ng kaibigan ko. Nanlaki ang mga mata kong napatingin sa kaibigan ko noon. Buntis ka? Paano nangyari? Anong ibig kong sabihin? Di ba wala kang nobyo? Paano ka nabuntis? Naguguluhang tanong ko noon. Muli ay humagulgol na naman ang kaibigan ko. Napansin kong tila natataranta naman si Mama at mabilis na inalis ang kamay niya sa tiyan ni Madel noon. Tapos ay dali-dali na itong naglakad papasok sa kusina. Nung medyo kumalma na ang kaibigan ko, saka pa lamang ito nagkwento. Sinabi niya sa akin nagkaroon siya ng nobyo. Katrabaho niya umano ang naging kasintahan niya. At kaya hindi niya yun pinapapunta sa bahay nila at hindi na ipapakilala sa akin. Yun ay dahil sa natatakot siya sa kanyang ama. Kilala ko naman umano ang kanyang ama kung gaano ito kabangis kapag nagagalit. Isa pa, alam ko naman umano na mahigpit siyang pinagbabawalan ng kanyang mga magulang na magkaroon ng kasintahan dahil sa edad na 19 anyos pa lamang ito. Ikaw naman kasi, alam mo naman palang magagalit yung mga magulang mo. Pinagbawalan ka na nga, nagnobyo ka pa. Bakit sinuway mo sila? Dapat sinunod mo na lang sila eh. Wika ko nun. Sinabi naman ng kaibigan kong hindi niya naman inaasahang mabubuntis siya. Nag-iingat naman raw sila ng nobyo niya sa tuwing may nangyari sa kanilang dalawa. Hindi ko na alam ang gagawin ko, LV. Galit na galit yung mga magulang ko at pinalayas nila ako. Umiiyak pang wika nito. Nakiusap ito sa akin na kung pwede ay makikituloy na muna siya sa bahay namin pansamantala. Sandali akong natahimik at nag-iisip noon. Sandali lang at kakausapin ko lang si Mama. Susubukan kong pakiusapan si Mama na dito ka na lang muna sa bahay namin. Habang nagpapalamig at maghintay na humupa yung galit na nararamdaman ng mga magulang mo. Lumuluha pa ring tumango at nagpasalamat ang kaibigan ko. Agad na pinuntahan ko ang aking ina sa kusina. Nung papasok na ako sa kusina, natanaw ko si Mama na nakahawak sa gilid ng mesa. Para bang hinihika ito. O kaya yung tipong hirap na hirap huminga. Malikot rin ang kanyang mata at kung saan-saan siya nakatingin nun. Mayat maya rin ang pagkamot niya sa braso at leeg nito na animoy na higad at nanggigigil. Panay rin ang paglunok nito ng laway na para bang natatakam siya ng pagkain. Kaya naman labis akong nagtaka dahil yun pa lamang ang unang beses na nakita ko siya sa ganong sitwasyon. Ma, ayos lang po ba kayo? Tanong ko sa kanya. Gulat namang tiningnan ako ng aking ina na para bang hindi niya inaasahan ang pagpasok ko sa kusina. Muli ay tinanong ko ito kung ayos lamang ba siya. Natataranta naman siyang tumugon sa tanong ko. Ayos lamang umano siya. May kumagat lang umano na lamok sa braso niya kaya't maya-maya ang pagkamot niya nun. Lumapit ako sa kanya at mahinahong sinabi ang tungkol sa pinag-usapan namin ng kaibigan ko. Nung una ay parang hindi pumayag si Mama. Hindi raw pwedeng tumira sa bahay namin si Madel dahil baka mas lalo lamang magalit ang pamilya nito kapag nalaman ng mga itong sa bahay namin tumuloy ang kaibigan ko. Hindi ako papayag, anak. Tsaka isa pa. Naputol ang dapat sasabihin ng aking ina. Tila nag-iisip ito kung dapat ba niyang tapusin ang sasabihin o hindi nun. Tsaka ano po, Ma? Tanong ko sa kanya. Basta, hindi ako papayag, anak. Todo ang pakiusap ko sa kanya. At sinabing wala namang ibang pupuntahan si Madel kundi ako lang. Nararapat lamang na tulungan ko siya dahil matalik ko siyang kaibigan. Isa pa, Ma, paano na lang kung mapahamak ng kaibigan kung sa ibang tao siya lumapit, diba? Eh di cargo di konsensya ko pa yun.
Sa akin siya unang lumapit at humingi ng tulong eh. Pero hindi ko siya tinulungan. Sige na po ma. Pumayag na po kayong dito na muna pansamantalang manuluyan yung kaibigan ko. Pakiusap pong wika sa aking ina nun. Humugot ng malalim na hininga ang aking ina bago nagwika ng, sige, ikaw yung bahala. Pero paalala lang ha. Sandali lang siya dito sa bahay natin. Dapat hanggat nandito siya ay kumbinsihin mo at tulungan mo siyang makipagbati at humingi ng tawad sa mga magulang niya. Wika ng aking ina nun. Sa labis na tuwa ko ay napayakap ako sa aking ina at walang tigil na pagpapasalamat. Hinalikan ko pa ito sa pisngi bago iniwan. Bumalik ako sa sala ng bahay kung saan naroroon ang kaibigan ko. Lumipas sa mga araw ay masaya ang panunuluyan ng kaibigan ko sa bahay namin. Magkasama kami sa iisang kwarto. Samantalang ang silid naman ng aking ina ay katabi lang din ng silid ko. Kaya't kapag nag-uusap kami ni Madel ay pabulong lamang dahil baka marinig ni Mama ang pinag-uusapan namin nun. Tungkol kasi sa nobyo ni Madel ang pinag-uusapan namin palagi. Dahil nagpaplano ito kung papanong sabihin sa kanyang kasintahan ang tungkol sa ipinagbubuntis niya. Isang gabi, bigla na lamang akong nagising mula sa pagkakaimbing ng tulog. Dahil sa malakas na kalampag sa labas ng bahay nun. Napabalikwas ako ng bangon at agad nang tiningnan ng kaibigan ko. Mahimbing pa rin ang tulog nito at tila hindi man lamang nito narinig ang malakas na kalampag sa labas ng bahay. Babalik na sana ako sa paghiga. Pero nakaramdam naman ako ng pagkauhaw nun. Tumayo na lamang ako at lumabas na ng kwarto at nagtungo sa kusina at uminom ng tubig. Nang mapadaan ako sa silid ng aking ina, ay nakita kong nakauwang na ang pintuan nito. Nung una, nag-aalangan pa akong lumapit sa pintuan ng silid ni Mama. Sa kadahilan ng mahigpit akong pinagbabawalan ni Mama na sumilip o pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Palagi ring nakasara ang pintuan ng silid nito sa tuwing napapadaan ako. Pero noong mga panahon na yon, ay tila ba nakalimutan yata ni Mama na isara ang pintuan bago ito matulog. Dahil sa kuryosidad nun, naglakas loob na akong naglakad papalapit. Saglit na sumilip ako sa loob ng kwarto ni Mama para tingnan ito kung mahimbing na bang natutulog nun. Pero nang makasilip na ako, wala ang aking ina sa higaan. Wala ito sa loob ng kwarto at nakabukas pa ang bintana. Napasinga pa ako dahil sa sumalubong sa akin ang napakabaho at napakalansang amoy na nagmumula sa loob ng kwarto ni Mama. Agad akong napatakip ng ilong dahil nakakasulasok sa ilong ang napakabahong amoy na yon. Kamuntikan pa ngang bumaliktad ang sikmura ko kung kaya naman ay mabilis ko nang isinara ang pintuan. Baho naman ang kwarto ni Mama. Parang hindi naglilinis eh. Tanong ko sa isipan ko nun. Dahil sa ang pagkakakilala ko sa aking ina, ay napaka-mitikulosa niyang ina nun. Ayaw na ayaw niyang marumi ang bahay at kahit alikabok sa sahig ay napapansin niya at nagagalit pa ito. Ultimo nga mga agiw, napupuna niya. Pero bakit ngayon ay napakabaho ng kwarto niya? Ipinilig ko na lamang ang aking ulo nun. Ma! Tawag ko sa kanya at naglakad papuntang kusina. Sa pag-aakala kong nasa kusina rin ang aking ina ay paulit-ulit kong tinatawag ang kanyang pangalan. Pero noong makapasok na ako sa kusina, hindi ko siya nakita noon. Ni anino niya ay wala akong nakita. Napakunot-noo ako at naitanong sa isipan kung nasaan ito. Wala naman ito sa sala dahil bago ako makarating sa kusina namin,
ay dadaan muna ako ng sala nun. Kaya tiyak akong makikita ko si Mama kung nasa sala man ito. "Ma, nasaan ka po?" Natapos na lamang akong uminom ng tubig ay hindi pa rin tumugon ang aking ina. Medyo nakaramdam na ako ng pag-aalala dahil napagtanto kong wala sa loob ng bahay ang aking ina nun. 10 oras na ng gabi ng mga sandaling yon. Imposibleng lumabas ng bahay si Mama. Pinaghihigpitan niya pa akong lumabas ng bahay pagpatak ng 6:00 ng hapon dahil maaga kaming kakain ng hapunan at pagkatapos ay may papahinga. Kaya naman napaka-imposibleng lumabas ito ng bahay ng 10 oras ng gabi. Malaki ang mga hakbang ng mga paang naglakad ako papunta sa pintuan ng bahay. Binuksan ko ng bahagya ang pintuan at sumilip sa may labas nun. Maliwanag ang labas ng bahay dahil sa sinag ng buwan sa kalangitan. Ilang segundo na akong nakasilip sa labas ng bahay pero hindi ko pa rin mahagilap ang aking ina. Napakamot na lamang ako sa ulo at isinara uli ang pintuan. Napagpasyan kong bumalik na lamang sa loob ko ng kwarto at tingnan muli ang kaibigan ko noon. Maya-maya pa, habang naglalakad ako pabalik sa kwarto, nakarinig ako ng mahinang pagsinghap at para ba yung asong nasusuka. Sa hindi malamang dahilan ay biglang nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Halos takbuhin ko na ang nilalakaran ko, makarating lamang sa loob ng kwarto. Pagkabukas ko ng kwarto, ay napasinghap ako at napahawak sa dibdib ko noon. Nang makita ko ang aking inang sabog-sabog ang buhok, nanlilisik ang mga matang nakatayo sa higaan ng matalik kong kaibigan. Ilang segundo lang ang nakalipas ay parang wala sa sariling pag-iisip ang aking inang yumuko. Nakangising hinihimas-himas ang tiyan ng kaibigan kong mahimbing pa rin sa pagtulog nun. Tumutulo ang kanyang laway at hinahayaan niya lang yung pumatak sa damit ni Madel. Para rin siyang asong may sisingot-singot na pagkain. Nang tingnan ko si Madel ay narinig ko ang panakanakang pag-ungol ng kaibigan ko. At impit na iyak ang lumalabas sa bibig niya. Na animoy binabangungot, nasasaktan o sinasaktan. "Ma, anong ginagawa mo dyan?" Hindi ko na napigilang bulalas na tanong sa aking ina. Agaran kong nilapitan ito at hinatak palabas ng kwarto. Tila gulat na gulat naman si Mama sa ginawa ko at parang doon pa lamang siya natauhan. Napansin kong natataranta ito at hindi malaman ang gagawin nun. Nang makalabas na kami ng silid ay tinanong ko ulit siya kung ano ang ginagawa niya sa loob ng kwarto ko. Kung bakit naroroon ito at hinahawakan ng tiyan ni Madel. "Ma, tatanungin po kita. Ano yung ginagawa mo sa kwarto ko?" Seryosong tanong ko. Sa halip na sagutin ako ng aking ina, ay walang pasabing bigla na lamang itong tumakbo palabas ng bahay. Sinubukan ko pang habulin palabas ang aking ina, pero sa isang iglap, nawala na lamang na parang bula ito pagkalabas ng pintuan nun. Napakabilis ng pangyayari dahil sa parang may sapusa kong kumilos si Mama. Maski anino niya ay hindi ko na nakita paglabas ko ng bahay nun. Dahil sa natatakot ako ng mga sandaling yon, kaya naman dali-dali na akong pumasok sa loob ng bahay. Napagpasyan kong hintayin ko na lamang sa sala si Mama para kausapin kung ano ang nangyayari dito. Bakit kakaiba ang kinikilos nito? Sa pagdaan ng mga oras ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako sa upuan.
Paglipas ng ilang oras nun, sa palagay ko ay mga pasado 2:00 na ng madaling araw. Nagising na lamang ako nang biglang bumukas ng malakas ang pintuan. Malakas ang pagkalabog nun. Nang tumingin ako sa pintuan, nakita ko si mamang nakahandusay sa may sahig. Hinang-hina at puro putik ang paa at braso. Sira-sira na rin ang damit nito at may malaking sugat sa may binti. Ang kaninang takot at pagkabigla na nararamdaman ko, napalitan yon ng pag-aalala. Kaagad na nilapitan ko si mama at inalalayang tumayo. Sa mahinang boses ay nakiusap siyang alalayan ko siya papunta sa loob ng kanyang silid. Kaagad ko naman siyang inakay papunta sa kwarto niya. "Ma, anong nangyari sa'yo? Bakit may sugat ka?" Hindi sumagot si mama. Sa halip ay tanging impit lamang ang naririnig ko mula sa kanya. "Konting lakad na lang po, ma. Malapit na tayo sa kwarto." Makaraan ng ilang sandali ay nakalapit na kami sa pintuan. Nang akmang hahawakan ko na sana ang seradora para pihitin yon, mabilis na hinawakan ni mama ang seradora at nagwikang maaari na akong bumalik sa kwarto ko. Bukas na lamang umano kami mag-usap gawa ng gusto niya na munang magpahinga. Ano ho? Magpahinga? Gagamutin ko pa po yung sugat mo, ma. Bago ka magpahinga. Ang laki ng sugat mo sa binti, oh. Nag-aalalang sabi ko nun. Sa garalgal at paos na boses ay sinabi ng aking inang, galos lamang ang nasa binti niya. Bumalik na ako sa kwarto dahil siya na ang bahala sa sarili niya nun. Magsisimba pa umano kami kinabukasan. Kaya matulog na ako dahil maaga kaming pupunta sa kapilya. "Ma, malaki yung sugat mo sa binti. Anong galos lang yung sinasabi mo? Halos kita na yung laman ng binti mo. Tsaka sigurado ka bang makakapagsimba ka pa bukas? Sa lagay mong yan. Mukhang malabong makalakad ka papunta sa kapilya." Bulalas ko noon dahil hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ng aking ina. Kitang-kita namang nahihirapan ito sa sitwasyon. Pero parang wala pa rin sa sarili ang aking ina sa mga pinagsasasabi nito. Magsasalita pa sana ako pero marahan akong itinulak ni mama. Pinandilatan ng mga mata at sinabihang sumunod na lamang ako sa mga sinasabi niya. Pumasok na ako sa silid ko at matulog na ulit noon. Nakaramdam ako ng takot sa ginawang pagtitig ng aking ina kaya naman, kahit ayaw ko siyang iwan at gusto ko siyang gamutin, sumunod na lamang ako dahil baka mas lalo pa siyang magalit. Pagpasok ko ng kwarto, nakita kong bukas ang bintana. Napakunot-noo ako at iniisip kong naiwan ko bang bukas ang bintana bago kami matulog ni Madel. Maya-maya pa ay naalala kong nakasara ang bintana bago kami humiga ng kaibigan ko na yon. Ako mismo ang nagsarado nun. Naalala ko pang nagreklamo ang kaibigan ko dahil sa napakaalinsangan umano. Nakiusap pa siya na kung maaari ay buksan ko ng bahagya ang bintana dahil pinagpapawisan siya at nahihirapang makahinga. Tila ba wala umanong kahangin-hangin ang pumapasok sa loob ng kwarto mula sa siwang ng kawayang dingding nun. Sinabihan ko naman ang kaibigan kong hindi kami pwedeng magbukas ng bintana dahil kabilin-bilinan ng aking inang magsara palagi ng bintana kapag magdadapit hapon na. Kaya malabo talagang naiwan naming nakatiwangwang ang bintana na yon. Naloko na. Buti hindi napansin ni mama kanina na bukas yung bintana. Mayayari sana ako kung napansin niyang bukas ito eh. Sambit ko sa sarili at isinara ng bintanang yon. Pero nang matapos kong isara ang bintana na ito, sa hindi sinasadya, ay may nahawakan akong malagkit at madulas na bagay
Nang tingnan ko ang kamay, para yung laway. Napakalagkit at napakabaho nun. Kaya naman hindi ko na napigilan ng masuka. Patakbo akong pumunta sa kusina at doon ay inilabas ko ang lahat ng kinain ko ng hapunan. Matapos kong magsuka ay hinugasan ko na maigi ang aking kamay. Kinuskus ko ng maigi at sinabon ang kamay ko. Maalis lamang ang amoy na kumakapit na yon. Tarantula naman oh. Ano ba yung nahawakan ko? Sobrang baho at nakakadiri. Bumalik na ako sa loob ng kwarto pagkatapos nun. Nilinis na lamang ang nagkalat na laway na parabang laway yun ng isang asong nalason o binetsin. Nahihirapan pa akong linisin yon dahil napakatagal matanggal ng umaalingasaw na mabahong amoy. Grabe, gaano ba kalalim yung tulog ng kaibigan kong to? Hindi man lang siya nagising sa napakabahong amoy ah. Sambit ko at saglit na tiningnan ng kaibigan kong mahimbing pa rin sa pagtulog. Nang gabing ang yun ay hindi na ako nakatulog pang ulit. Samot-saring katanungan ang bumabagabag sa isipan ko. Tinatanong ko ang sarili kung bakit simula noong dumating sa bahay namin ang kaibigan ko, ay tila ba nag-iba ang ugali at mga kinikilos ng aking ina. Minsan ay nadadatnan kong tulala si Mama. Nakatanaw sa malayo, na para bang may iniisip na malalim. Sa tuwing kakain kami ay palagi nang nagmamadali ang aking ina. Sa tuwing natatapos siyang magdasal sa pagkainan, ay mabilis niya na tinatapos kaagad ang pagkaing nakahain sa plato niya. Ni hindi niya nga tinitingnan ang kaibigan ko. May mga oras namang nakikita ko siyang matalim ang pagkakatitig dito sa kaibigan ko. Partikular na sa tiyan ni Madel. Hindi ko naman magawang pag-isipan ng hindi maganda ang aking ina dahil napakarelihiyoso niyang tao. At syempre, lumaki na akong lahat-lahat. Mukhang wala namang problema. Marami pa ang mga bagay na kusang lumilitaw sa aking isipan. Lalo na nang malanghap ko sa loob ng kwarto ni Mama ang kakaibang naamoy ko kanina. Nung magbukang liwayway na nga ay lumabas na ako ng kwarto at nag-isikaso na ng pagkain. Makaraan lamang ang ilang minuto ay nagising na rin ang kaibigan ko. Oh, hindi ka ba nakatulog ng maayos? Nangangalumata ka. Bungad na tanong ng kaibigan ko. Oo, hindi talaga ako nakatulog. Tugon ko. Bakit naman? Takang tanong niya. Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin dahil sa nagdadalawang isip ako kung dapat ko bang ikwento sa kaibigan ko ang tungkol sa nangyari kagabi o hindi nun. Sumagi sa isipan kong baka hindi maniwala sa akin si Madel. Baka mamaya, sabihin niya lang na gumagawa ako ng kwento para takutin siya. O anong nangyari? Bakit nga hindi ka nakatulog ng maayos? Tanong niya matapos magtimpla ng kape. Wala. Hindi ko nga alam kung bakit hindi ako masyadong nakatulog eh. Pagkukunwaring tugon ko nun. Siya nga pala. Maaga tayong pupunta ngayon sa kapilya ha. Agahan nating maglinis para maaga rin tayong makatapos kaagad. Uwi ka ko sa kaibigan ko para maiba na ang usapan at hindi na siya magtanong pa ng kung ano-ano. Uminom muna siya ng kape bago nagtanong kung sasabay ba sa amin si Mama. Sasagot na sana ako at sasabing hindi. Sigurado kasi akong hindi talaga makakasama si Mama dahil sa sugat na natamo nito sa binti niya. Nang sa walang ano-ano, bigla kong nakitang maayos na naglalakad si Mama papalapit sa amin nun. Seryoso ang mukha nitong sinabi niyang sasabay siya sa aming pumunta sa kapilya. Hindi pwedeng hindi siya sasabay dahil tungkulin niyang paglingkuran ang nasa itaas.
Simula noon pa man, umulan, umaraw o bumagyo man, ay walang makakapigil sa kanyang pumunta sa kapilya para paglingkuran ng Ama. Mga alagad tayo ng Diyos, kaya walang rason na lumiban tayo sa pagsamba. Seryosong wika ni Mama at nakisuyo itong timplan ko umano siya ng kape. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Tinitigan ko ang binti niyang may malalim na sugat kagabi. Ma, yung sugat niyo po, anong nangyari? Pagtatakang tanong ko sa kanya, habang hindi inaalis ang tingin sa binti niya. Sa maniwala man kayo o sa hindi, nang tingnan ko ang binti ni Mama, wala na akong nakikitang sugat nun. Sa halip ay nakita kong tila pigsang namamaga lamang ang nakita ko. Sa parte kung saan ko nakita ang sugat ni Mama kagabi, bago ito pumasok sa loob ng silid. Anong sugat ba yung pinagsasabi mo dyan? Wala akong sugat. Sinabi ko naman sa'yo, galos lang yun eh. Sige na, kumilos na kayo para pumunta na tayo sa kapilya. Wika ng aking ina sa mataas na boses at binitbit na ang tasang may lamang kape pabalik sa silid nito. Takang-taka naman ako at naguguluhan dahil sa paanong nangyari yon. Batid kong hindi ako nagkakamali dahil kitang-kita kong talagang malaki ang sugat sa binti ng aking ina kagabi. Nahirapan pa nga siyang maglakad kagabi sanhi ng malaking sugat na yon. Imposible. Imposible talaga. Gulong-gulo ang isip ko habang inaalala ang mga nakita ko kagabi sa aking ina. Napapitlag naman ako ng tapikin ni Madel ang balikat ko at nagwikang, mukhang inaantok pa umano ako noon. Dahil kung ano-ano na ang sinasabi ko. Tara na, magbihis na tayo para makaalis na. Aya sa akin ni Madel noon. Sumunod na lamang ako sa kanya. Sa paglipas ng mga oras ay nasa kapilya na kami. Tapos nang maglinis, lumapit kami sa isa pang kasama naming matandang naglilingkod rin at kasama naming maglinis ng kapilya noon. Nabalitaan niyo na ba yung nangyari sa katabing sityo natin? Rinig kong wika ni Aling Norma. O, anong balita, Aling Norma? Mukhang may nasagap na naman kayong chismis ah. Pagbibirong tanong ko sa matanda. Anong chismis yung pinagsasabi mong bata ka? Salbahe ka. Nandito tayo sa loob ng kapilya. Magdaan-daan ka sa pananalita mo at baka magulat ka. Bigla na lang pinitik na yung bibig mo. Tugon ng matanda at nginusuan ako noon. Ang sungit nyo naman po. Hindi pa po ba kayo nakapagkape kaya masungit kayo? Tanong ko. Ay nakong bata ka. Manahimik ka na lang at ito na nga. Sasabihin ko na yung nasagap kong balita. Sabay kaming natahimik ni Madel habang pinapakinggang mabuti ang sinasabi ng matanda. Ayon sa nasagap nitong balita, may lumusob na malaking aso umano sa kulungan ng mga baboy at nilapa isa-isa ang mga ito. Hinugot ang laman loob gamit ang ngusong may mahabang pangil at walang tigil na nilantakan umano yon. Talagang pinili pa umano ng nilalang na yon ang buntis na baboy. Naalarma ang taong nag-aalaga dahil sa nabulabog ang ibang mga baboy at walang tigil sa pagngangawa yon. Ang kwento pa umano ng lalaking nagmamay-ari. Nang madatnan nitong abala sa paglantak ang nilalang, ay mabilis na nitong itinusok sa lupa ang itak. At pagkatapos ay patakbong lumapit sa kulungan ng baboy. Walang pag-aalinlangang tinaga ang dabuhalang nilalang. Natamaan umano yon sa binte bago nakatalon palabas ng kulungan. Hahabulin pa nga raw sana ng lalaki kaya nga lang ay sa putikan dumaan ng nilalang bago yun nawala sa paningin ng lalaking yon.
Sigurado akong aswang yun. Aswang yung namiminsala sa Karatig City natin. Wika ng matanda. Matapos niyang ikwento ang mga nangyari. Sandaling nilingon ko si Mama. Nakasalukuyang nagpupunas ng ribulto. Sa unang pagkakataon ay hindi ito nakikihalubilo sa pagkikwentuhan namin nun. Kadalasan kasi, kapag natapos na kami sa ginagawa, ay sumasama sa umpukan si Mama at nakikipagbiruan. Pero ng mga sandaling yon, pakiramdam ko ay paulit-ulit niya nalang pinupunasan ng ribulto para makaiwas sa umpukan. Kahit na nung tinawag siya ni Aling Norma at pinapalapit ay tinanguan niya lamang ang matanda at ipinagpatuloy na ang ginagawa. Aling Norma, sa tingin niyo po totoo kaya yung sinasabi ng lalaking nagpakalat ng kwento? Tanong ko. O nga naman po, baka lasing lang yung lalaking yun kaya kung ano-ano na yung mga sinasabi Imposible naman kasing may aswang pa sa panahon ngayon Abay panahon pa ni Kopong-Kopong yung kwentong-kwentong ganyan. Sigunda naman ni Madel nun. Tama po. Isa pa, lumaki na lamang ako dito sa baryo pero minsan wala naman akong napapabalitaang may namiminsalang aswang. Saad ko pa. Sos, kayo talaga mga kabataan. Totoo ang aswang. Naririyan lang yung mga yan sa tabi-tabi. Naghahanap ng taong mabibiktima. Hindi ba, Elenita? Tanong ng matanda. At sinadya niya pang lakasan ng boses para marinig siya ng aking ina. Nang tingnan ko naman si Mama ay tumango lamang ito. Tapos ay lumayo ng bahagya. At sa ibang parte naman ng kapilya ang nilinisan niya. Narinig kong nagtanong si Aling Norma kung may problema ba raw si nanay. Kanina pa raw niya kasi napapansing tahimik ito. At parang ayaw nang may kausap. Hindi rin kumikibo at tila malalim ang iniisip nun. Nagdahilan na lamang ako masama ang pakiramdam ni Mama. Kaya hindi siya masyadong umiimik. Pero dahil sa relihiyosa siyang tao, ay hindi uso sa kanya ang ganong pakiramdam. Pagdating sa pagsamba ay itsapwera na ang panandalian ng sakit-sakit na yan. Yang ina mo, bukod sa napakabait na, naglilingkod pa sa Diyos. Kaya tingnan mo, kahit na dadalawan na lamang kayo magkasama sa buhay, labis-labis ang biyayang ipinagkakaloob sa inyo. Dahil sa kabaitan at katapatang ipinamamalas ng ina mong yan. Wika ng matanda ng may paghanga. Dagdag pang wika nito ay bilib na bilib umano ito sa aking ina. Dahil itinaguyod ako nitong mag-isa. Ang akala nga niya noon ay ipapamigay ako ng aking ina dahil noong bagong salta pa lamang kami sa baryo ay walang tumulong sa amin. Natatandaan pa nitong ilang gabi sa kapilya kaming natutulog ng aking ina. Sanggol ka pa lang, kaya wala ka pang kamuwang-muwang sa buhay nun. Anya. Pinasadahan ko ng tingin ng aking ina. Napalingon ako sa matanda nang magsabi siyang ang lubos na ipinagtataka niya lang. Habang lumilipas ang panahon, parang hindi umano tumatanda si nanay. Salip ay parang mas lalo pang gumaganda ang aking ina nun. Kumunot ang aking noo at napasambit ng, o nga pala, magsisingkwenta na si Mama pero kung titingnan mo siya parang nasa edad 30 lang. Minsan nga ay napagkakamalan siyang nakakatanda kong kapatid kapag nagagaway kami sa ibang baryo. Ano kayang sikreto ng ina mo at napapanitili niyang bata ang kanyang itsura? Isa pa, may angking taglay siyang kapag nakasalubong mo siya o makakasabayan sa paglalakad ay talagang mapapatingin ka. Yun bang parang kinukuha ng presensya niya yung atensyon mo? Mga katanungang narinig ko mula sa bibig ni Aling Norma.
Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Ano lang no, gusto ko lang mag-sorry sa mga nag-message at sa mga member natin kung hindi ako masyadong nag-shoutout na ngayon. Kumbaga bihira lang kasi kung napapansin nyo, bukod sa kinarir natin yung dalawang channel natin, may inaayos pa ako na bagong channel ngayon tapos yung animation pa natin, di ba? So kumbaga medyo hindi na ako masyadong nakakapagbukas ng social media natin. Hindi na rin ako masyadong nag-check ng membership natin kaya pasensya na talaga. Pero kapag may oras at sa abot ng time natin, at least once a week or once every 2 weeks, may shoutout tayo, okay? Pasensya na talaga at maraming salamat sa mga sa nakakaintindi po ng sitwasyon. Basta kahit lang tayo ng kahit para maraming upload, okay? So, shout out! Unahin natin yung mga member. Maraming salamat sa mga bago. Sheena H. Or H ba? Sheena H. Aileen Mabaylan and Misty. Happy 1 month Love Pasco and Apollo Laika Ibanez. Happy 2nd month John Leo Hilo. Rosel Perth. Happy 3rd Honey Spy. Happy 4th Mark Joseph Raimundo and Aprilyn Almencion. Happy 5th Tots Evelyn Valles, John Ryan Perez and Mayo 13. Happy 7th Ameline Asis. Happy 8th Thelma Vidueño, Luna, Ven Chris Tormieda and Windy Chantal Alvero. Happy 9th Glenda Valdivia, Shera Alegre, Gemaline Custudio and the Kench 26. Happy 13th Richard Eugene Cipriano, Jane Pagobo and Allen 13 David. Happy 14th Flores Judges Labto, M and Caleb Bautista. Happy 16th Reyna Tipayo Ngayong Iniikay. Happy 17th Manel Aputen and Naya Smith. Happy 18th Rina Candano. Happy 19th Babylin Permentila. Happy 21st Leia Andesa and Wards B. Happy 22nd Elsie Diacosta, Miss Francis, Vin Alfaro, Liz Dan and Rain YouTube Roblox. Happy 23rd Janice. Happy 24th Hanili Loyola and Jillian Sibayan. Happy 25th Mabel JL and Milo. Happy 26th EG Sturdy Builders, Christian De La Cruz and Christine Olson. Happy 27th John Lu Official, Annalyn Cabunilas and Micaela Pulmones. Happy 28th Eduardo Ed Sumang. Happy 29th Andre. Happy 32nd Miss Jade Christine Laina Santome. Happy 33rd Mariz, ang aki Mariz. Happy 34th Mervin Tiopes, Esel Bautista, Dayan Dominguez, Maria Teresa Pineda and Maricar Pastrana. Happy 35th Dion D. Peralta and Widmart Soriano. Happy 36th Jessica Mulay. Happy 37th Nala 15 Evangelista. Happy 39th Pidotsky TV. Happy 40th Ligaya Punay. Happy 42nd Carmelita Mabanag. Happy 43rd Sarah Jane Katz Dormal and happy 44th Catherine Abellanosa. Sa mga nag-message naman, sir, pa-shoutout naman po sana John Alfred, my best friend. Birthday po niya ngayon, pa-mention. Belated happy birthday, pa-mention na din po ako from Jessica May Lopez. Magandang gabi sir, sa pabati pala sa mga palaging nakikinig sa iyo na si Ruby at sa Mr. niya na si Renny Boy Luceno. Nagkakalituan ng Mr. at sa anak nila na si Chidi Luceno. At ano nang balita sa isang kwento mo? Yung may pamagat ng tiyo kong gamudan. Ayan. Wait lang natin minsan pag nagsisend si sender. Mahirap kasi mag-send eh. So, syempre medyo busy din. Good morning sir. I'm Richard Eugene Cipriano at subs mo sa 3 channel mo. I've been listening since 2022 po nang ma-discover ko yung channel mo nang nag-vacation ako sa Pandan Antique. Hello! Nayanggo ko na rin ni Mrs. ko si Maria Lourdes Pagobo Cipriano at sister-in-law ko na birthday kahapon March 6. Belated happy birthday. Favor na po. I-greet niyo po si big fan niyo po. Happy birthday. Belated happy birthday. Ma'am Mary Jane Pagobo aka Francesca Juana ng Punta Engano, Cebu. From Maria Lourdes Pagobo Cipriano. Yun. Thank you belated happy birthday. Sorry. Yung ko lang nabasa. Sir, sobrang fan mo kami ng family ko po. Pag-greet naman po ako ng Flora Ducay. Birthday ko po sa March 17.
Advance happy birthday. Birthday mo na sa akin yung face reveal. Nako, sobrang saya ko talaga nung nakita ko sa FB. Lalo kung mababasa mo pa to, sobrang bonus na Sabado at Linggo, mga kwento mo na pinapakinggan namin sa speaker, naka-Bluetooth po, naubos na namin ang kwento mo simula 2021. Kaya ang mga kwento mo na bago ng Monday to Friday, talagang nire-reserve ko na para may mapakinggan kami ng weekend. Kilalang kilala ka na ng 5 years old kong baby. Siya na ang nagsasabi na, Mami, makinig tayo kay Sir Seth. Parmaya Freya Raimundo. Thank you po. Hello sir, shout out po sa next mong upload. Silent listener niyo po ako. Ang ganda-ganda po ng boss. Uy, salamat. Sana po mapansin. From Marquis in Quezon City. Salamat, thank you po sa iyo. Sir, pa shout out po sa asawa kong nayanggaw ko na kakapakinig sa iyo. Daddy JR, more katatakutan to come, and magpapadala din po ako ng aking kakilabot na karanasan sa inyo. Galing niyo po talaga mag-narrate buong work ko, nakikinig ako. Thank you po sa inyo. Magandang araw, hanggang ngayon silent listener mo pa rin kami ng anak ko. Araw-araw pa din po kaming nakaabang sa mga news story at animation nyo. Babati po sana ako ng anak kong si Arkin Ramirez. Hello sa iyo, Arkin. Mag-aral ka daw mabuti. Laging maging mabait kung ayaw mong makain ng aswang. Nako po! Pero laking tulong po yung kwento mo. Kaya mabait yung anak ko kasi katulad ko, naniniwala din po siya sa mga aswang. Katunayan ay nasa city kami pero meron kaming buntot pagi na lagi niyang kadwing matulog kasi ihahampas niya daw sa aswang. Nax! More stories po po, and God bless, from Arlene Buena Obra. Sir, pa shoutout po, gaya ng dati, hindi talaga ako nakakatulog pag hindi ako nakikinig sa mga kwento mo. Pa shoutout po yung mga nayanggaw ko na si Ariel Pana at si Mary Joy Pana. More kwento from Roy John T. Rojas. Pa shoutout po kami mag-asawa, Brian Salili at Joy ng Nueva Ecija. Thank you from Joylyn de Guzman. Sir, magandang gabi po. Pa-shoutout po si Merara Island. Wow, si Merara. Always po akong updated sa mga bago mong upload. Sana po shoutout sa next upload. God bless you po. Ingat palagi from Jerry Panganiban Narciso. Sir, pa-shoutout po ulit at sa aking asawang si Jonan Skim Dida na masipag magtrabaho. Maraming salamat po, and more upload po from San Miguel, Iloilo. Aubrey Castro. Sir, pa-shoutout po sa next upload nyo. Hehehe. Thank you from Abidatu. Sir, gandang gabi po. Magpapa-shoutout ulit ako sa kayong mag-iin ako. Grabe, medyo matagal-tagal din po akong di nakapag-message sa'yo. Pero nakasubaybay din ako gabi-gabi sa mga upload mo. Kaya congrats po from sa iyo, Sir Seth, from Lex Briones. Sir, pa-shoutout ulit. Maraming salamat from Iloilo, Son Benito Montiel Bucio. Magandang gabi po, shoutout po Sir Thelmo sa Duruan family from Kaimar, Duruan. And last but not the least, shoutout natin, promote lang natin yung isang channel, si Ethan Yumi TV. Ethan, E-T-H-A-N, Yumi, Y-U-M-I, TV. Subscribe kayo dyan, malapit na mag 100 subs yan. Ay lang mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Happy weekend po sa lahat. Bukas ulit.